We have to establishment of cooperatives and establishment of livelihoods and sustainable operation and maintenance of irrigation systems. These are just some of the significant and important objectives of the NCIA that impacts the lives of irrigator farmer members of our country. Pasalamat tayo at nagtitiwala sa atin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kaya nating suportahan ang kanyang adhikain na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. May tiwala siya dahil tayo mismo ang nakakaharap at nakakausap ng ating mga magsasaka, magbubukid upang masabi at malaman natin ang kanilang hangarin at mga hinaing. Ang masasabi ko lang sa ating mahal na Pangulo, magtratrabaho ang buong NCIA at magbubukid para makamtan natin ang mababang presyo ng bigas ayon sa plano ng mahal na Pangulo. The establishment of cooperatives among the different NCIA associations will enhance the provision of subsidies and interventions from the government as this assistance will be coursed through them and that shall coincide with the farming time frame of respective different irrigators associations. On time na ang pagbibigay sa mga kailangan natin sa pagsasaka, bago magtanim, andyan na ang binhi at mga iba pang kailangan natin sa ating mga taniman. We are also supporting the thrust of the President to adopt mechanical and scientific systematic method of farming nationwide and gradually eliminating conventional scheme. If this is the way to increase our production of the said crops and other agricultural products, then we must have to accede to it. Our cooperatives shall be there to pave the way for us to adopt such farming scheme. Malaking tulong sa atin ang ating mga kooperatiba. Kaya pagyamanin natin ang mga ito at i-manage natin ng maigi dahil ito ang sasagot sa mga pangangailangan nating mga magbubukid, magsasaka sa ating lipunan. Magtulungan tayo para mapataas natin ang ating mga ani, mas mataas na ani, mas mataas na kita, mas mataas na kita, mas matiwasay na pamumuhay. Yan ang pangarap ng NCIA at adhikain naming magbubukid bilang gumagamit ng patubig. Dahil dito, kami po ang tunay na magsasaka na nagproproduce ng ating pagkain sa bansa. Maraming salamat po. Thank you very much. The chair recognizes Congressman Salvador A. Plato, the 6th District of Bulacan. At this point, although we would have given prerogative to the former president, but she did not list for interpellation. So now may I recognize Congressman Wilter Palma. Thank you, Mr. Chair. I'm yielding my time to Madam Gloria Macapagal Arroyo. After that, I'll follow. Ma'am? Wave ka rin? Okay. May I proceed, Mr. Chair? Yes, please do. I was listening kanina sa presentation ni Administrator Gillian regarding the cooperatives. It's very, very good program. But the question that lies behind that is, paano natin ma-fundingan yung mga farmers? Kasi yung pinaka-importante ngayon is the credit facilities of our farmers from the day of day one until it's being harvested. You know, ang concern ko, yung credit facilities ng farmers so that middlemen will not be able to interfere in the kasi with all due respect, silang kumikita ng malaki, Mr. Chair. So, may I ask, Mr. Chair, paano ba yung matulungan yung farmers through credit facilities na, while the cooperative is there, pero mas siguro, mas importante yung credit facilities na pwede nating maitulong sa mga farmers natin. You want to ask that from NIA or from DA? From NIA and from the DA. Okay, then okay. We'll give first the first crack to Administrator Gillian, and then of course Yusek Asis.
Yes, sir. Yes, Apo Congressman. Actually, ang pagkakalam, okay, with regards po dito sa pag-form po natin ng cooperative ng ating mga farmers, actually, katulong po namin dito yung CDA. Ano po. And of course, hiningi rin po natin ang tulong dito ng local government units. So, ang inuna po ng NIA na mag-form ng cooperatives ay kung saan yung mga local chief executives ay open dito sa idea. Kasi, bilang dating former mayor, alam ko po kasi na may mga missing link, may mga gaps doon sa pag-form po ng cooperatives. Like, for example, bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Pag nag-form ka ng cooperative, kailangan mo po dyan, of course, yung sa pag-organize. Kayang-kaya po ng munisipyo ito eh. At kapag nandun na yung cooperative, yung capacity building, yun po yung mahirap dyan. Kasi ang CDA, minsan, noong ako po ay mayor, kinakantsawan ko sila eh. Sabi ko, dapat palitan nyo ng pangalan kasi ang CDA lang, ang nakukuha lang namin noon was registration and regulation. Wala po yung development. Ano? And noong ako po ay mag-hire ng co-op manager namin, nahirapan din po ako. Na-realize ko na wala pala tayo kasing wala tayong course ng cooperative development and management sa ating mga eskwelahan. So, ang kailangan mo dyan sa LGU, sa akin po noon, nag-form ako ng public-private partnership with the co-op para po nag-form din ako ng Municipal Economic Enterprise Management Office namin para kami na ho nag-hire ng former manager ng bangko, former manager ng co-op to oversee yung formation ng aming cooperative. So marami pong factors eh. Yun na lang lote na pagtatayuan ng mga buildings, yung dati nung mayor po ako, kailangan pa ng mga ng share ng co-op pagbibigyan mo ng farm machineries. But anyway, pagdating po sa pautang sa ating mga farmers, yan po ang reason kung bakit kami nag-form ng cooperative. Knowing na kung may pera ang cooperative, sila po ang magpapautang sa ating mga farmers. And I'm sure, Land Bank, merong murang pautang sa mga cooperatives. Ang DA, may programa po dyan. Mahirap po kasi yung mga bangko na magpautang sa individual dahil matrabaho po na singilin nila yon eh. So ang ginawa ko po nun sa aking munisipyo, of course, at ginahit ko yung ating cooperative at mga IAs. Kaya po, napakaganda pong i-form yung ating mga irrigators association into cooperatives kasi nandun na trained na po sila as na cooperative eh. Nilalakihan mo lang para magkaroon ng economies of scale production. Modesty aside, yun pong ginawa namin noon sa bayan namin ay pinag-aralan po ng University of the Philippines, UPCIDS. Naglabas nga po sila ng policy blog. Sabi nila, yung PDG Ilocos Norte Model for Resilient Agri-Institutions. So, itong ibang cooperatives, IAs po kasi, panahon pa ng Kastila yan eh. Katulad po sa amin. San Hera de Sociedad, mga ganun pa yung mga pangalan eh. So, kung alam lamang po natin na i-capture, alam natin i-maximize yung pagsasamahan na ng ating mga irrigators association and then we form them as a cooperatives. Kasi ang IAs po is non-profit organization yan eh. Hindi po sila, wala po silang resibo pag nakipag-deal ka sa kanila. So yun po ang kagandahan pag cooperative na sila, yan, nakakapag-negosyo na po sila, sir. At may economies of scale production. I think ang pag-form ng cooperative po ay solusyon din sa pagpapautang na sinasabi nyo kanina. Kasi kung meron silang, ang idea po kasi dyan is gawin mo silang isang service, ano ba yung tawag ko? Meron silang, ang gagawin mo kasi dyan is kumpleto po sila. May pautang, may parental ng equipments, may gilingan. So, para po may sustainability. At ang naisip po namin noon, kasi ang lagi pong tanong dyan, meron bang sustainability pagka-co-ops? Sa akin po meron, dahil meron silang sariling board of directors, na kung yung mayor ayaw nang tumulong doon sa cooperatives, nakakatayo pa rin sila sa sarili nilang paa. So we just need to empower them. Ang pag-form ng cooperative